Mga balita at kaganapan sa boxing. Nagsalita na ang taong nakabasag sa mukha ni Tyson Fury na dahilan ng pagkapospon ng nakatagdasanang laban ni Tyson Fury kontra Alexander Usyk sa February 17. Ito ngang nakabasag sa mukha ni Tyson Fury sa sparring ay itong sa Agron Ismakisi. Sabi na Agron Ismakisi na hindi daw sumama ang kanyang loob na nabasag niya ang kilay ni Tyson Fury sa kanilang sparring dahil ito naman daw ay nagmula sa malinis na suntok at hindi daw galing sa siko ang nagpapinsala kay Fury. Matindi palang sumuntok itong sa Agron Ismakisi kasi maski naka-headgear si Tyson Fury sa kanilang sparring ay nabasag pa nito ang mukha ni Tyson Fury. Pero tuloy pa rin ang bakbakan ni Tyson Fury at Alexander Usyk dahil na-reschedule na ito sa Mayo 18. At doon pa rin sa Saudi Arabia magaganap ang kanilang bakbakan. Nangailangan naman ng 11 tahi ang hiwa ni Tyson Fury sa kanyang mukha. Ayon naman sa kampo ni Alexander Usyk, partikular ang kanyang manager na si Egis Klimas na manager din ng ating pambato Janriel Casimero na sinadya daw ni Tyson Fury ang pinsala niya at nagpapakita daw ito na si Tyson Fury ay takot at hindi niya talaga gustong lumaban kay Alexander Usyk. Sumagot naman si Tyson Fury dito at sabi, bakit ayaw kong lumaban para sa pinakamalaking sweldo sa buhay ko at naglaan pa ako ng 10 linggo para sa aking training camp. Kumbaga pinaghirapan na nga ni Tyson Fury na mag-training ng gusto at napakalaki pa ng kanyang kikitain. Ay babalakin pa ba niyang umatras? Kaya abangan na lang natin sa May 18 ang kanilang bakbakan para sa undisputed heavyweight champion of the world. Maganda naman ang buwan ng Mayo para sa ating mga boxing fans. Bukod nga kay Tyson Fury versus Alexander Usyk ay laban din ng Asian superstar na Oya the Monster Inoue kontra Mexican bad boy Luis Pantera Neri sa buwan din ng Mayo. May 6 ang kanilang bakbakan sa Tokyo Dome, Japan. At ipapalabas din naman ito ng live sa ESPN Plus sa Amerika. Samantala itong dating superstar ng United Kingdom at dating IBF welterweight champion na si Kell Brook ay handa daw lumabas sa kanyang pagre-retiro para sa isang blockbuster exhibition kontra ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Nagretiro itong si Kell Brook pagkatapos niyang talunin ang kanyang rival na kababayan na si Amir Khan noong Pebrero 2022. Karangalan daw para kay Kell Brook na makasama at makasagupa sa loob ng ring si Manny Pacquiao dahil ito ay isang alamat sa boxing. Sa ngayon ay abala ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa paghahanda niya sa kanyang exhibition boxing fight kontra Muay Thai legend Buakaw Banchamek na magaganap sa April 20 ngayong taon na ito. Tinotodo ni Manny Pacquiao ang kanyang ensayo dahil napakalaki ng premyo ng mananalo sa laban nila ni Buakaw. Ang premyo ay $25 million o sa palitan ng piso natin ay 1.4 billion pesos. At paghahanda na rin daw ito ni Pacquiao para sa nakatakdang bakbakan niya sa rival niya at kapwa legend Floyd Mayweather sa buwan ng July. Samantala ayon naman sa trainer ni Terence Crawford na si Brian Bomac McIntyre na patatahimikin daw ni Crawford ang lahat kapag kinalaban na niya si Canelo. Alam daw ng talagang nakakalam sa boxing na tatalunin ni Crawford itong si Canelo Alvarez. Kagaya daw ng alam din nila na tatalunin ni Crawford si Errol Spence. Kaya tingin daw ni Brian Bomac McIntyre na kapag natuloy ang bakbakan ni na Crawford at Canelo ay mananaig ang kanyang bata. 3 division ang hakyatin ni Crawford kung kakalabanin niya itong 168 pounds undisputed champion na si Saul Canelo Alvarez. Kabilang naman itong si Terence Crawford na pinagpipilian ngayon na sunod na kalabanin na Canelo Alvarez. Kasama din sa opsyon ni Canelo ay itong kapwa niya taga PBC na si Jermall Charlo at itong Mexican star undefeated Jaime Munguia na kagagaling lang sa napaka-impresibong panalo kontra John Ryder kung saan pinabagsak niya itong si Ryder ng 4 na beses at umiscore ng 9th round stoppage. Samantala kanina sa kanilang bakbakan, si dating Olympic silver medalist Keyshawn Davis ay panalo via 6 round stoppage kay dating 2 division champion Jose Pedraza. Dinomina ni Keyshawn Davis itong si Pedraza sa one-sided na kanilang laban kanina kung saan dahil sa malalakas na suntok na natamo ni Pedraza sa round 6 ay itinigil na nito ni referee Thomas Taylor para maiwasan ng mapinsala ng gusto itong si Pedraza.
At ang main card naman ang kinabibilangan ng laban ni Keyshawn Davis at Jose Pedraza na libreng ipinalabas dito sa Pilipinas ng Top Rank Promotion sa kanilang YouTube at Facebook account kanina via 12 round unanimous decision sa kanilang napaka-boring na bakbakan kung saan puro takbo ang ginawa nitong si Jamaine Ortiz sa laban at ito naman si Teofimo Lopez ay hindi marunong mag-cut ng ring. Kung bibigyan pa niya ng rematch ang tinalo niyang si Vasily Lomachenko. Nasagot naman ni two-time lineal champion Teofimo Lopez ay kailangan mo nang kumuha ng world title belt itong si Lomachenko bago niya labanan. Samantala ito namang hari ng pound for pound dati na si Vasily Lomachenko ay nakatakdang makalaban sa Australian George Kambosos para sa IBF Lightweight World Title. Kaya kung sakaling manalo itong si Vasily Lomachenko at makakuha ng isang world title belt ay pwede na daw siyang labanan ni Teofimo Lopez. Si Vasily Lomachenko din ang gustong labanan ng nagretiro na si Shakur Stevenson. Isa nga ito sa dahilan kung bakit nagretiro si Stevenson dahil hindi siya makakuha ng malalaking laban. Samantala, nakalimutan yata nitong si Jamaine Ortiz na siya ang challenger sa bakbakan nila ni Teofimo Lopez. Akala niya yata siya yung champion at siya yung takbo ng takbo at si Teofimo Lopez pa ang habol ng habol sa kanya at agresibo. Kung saan hibang din ang kanyang coach dahil in-advisean pa siya na tumakbo lang daw dapat ito ng tumakbo nung round 12 kasi tingin ng kanyang coach na lamang na ito sa panahon na yun. Kaya yun, dismayado siya nang tinawag na winner si Teofimo Lopez. Samantala, lumabas na naman ang usaping rematch ni Vasily Lomachenko at Teofimo Lopez. Dahil kung si Vasily Lomachenko sana ang nakalaban nitong si Jamaine Ortiz ay mapipigilan ni Loma itong si Jamaine Ortiz dahil napakahusay mag-cut ng ring si Loma at malamang tatalunin niya pa rin ito via knockout. Malalang pinasuko rin ni Loma ang tumatakbong si Guillermo Rigondo noon sa kanilang bakbakan.